Si Pilandok at si Sabandar. Salin sa Filipino ni Dr. Arthur Casanova mula sa bersyong Ingles ni Dr. Nagasura Madale. Nang si Sumuson sa alangan ay dinala sa palasyo, nag-utos ang ama niya na patunugin ang gong. Mabilis na nagdatingan ang mga sakop. Laksa-laksa ang dumating kung kaya't umaalimbukay ang daan. Ang pinakatuso sa mga sakop ay nagpakilala at nagtanong. Anong utos ng sultan? Lumakad kayo't hanapin si Pilandok, ang taong pisak ang isang mata. Dalhin siya rito. Ang inyong ipinag-uutos ay masusunod. Humayo ang mga sakop upang hanapin si Pilandok na pisak ang isang mata. Ang ilan ay pumunta sa kanluran, ang iba sa silangan, ang ilan sa hilaga, at ang iba naman ay sa timog. Samantala, narinig ni Pilandok ang utos ng sultan. Subalit hindi siya natakot. Naupo siya sa ilalim ng malaking puno kung saan may nakapulupot na ahas. Di nagtagal, dumating si Sabandar, ang nakababatang kapatid na lalaki ng sultan. Papatayin kita! Bakit? Wala akong ginagawang masama. Sinungaling ko. Kamuntik mo nang mapatay si Masum sa alungan. Nagkakamali ka. Dalawa ang Pilandok sa karyang ito. Pilandok sa mataas na laot at si Pilandok sa mababang laot. Ang Pilandok sa mataas na laot ay pisak ang isang mata. Tignan mo ako, hindi ako bulag. Tama ka. Hindi pisak ang asamang mata. Pero, ano ang ginagawa mo rito? Binabantayan ko ang itim na sinturon ng reyna. Pwede ko bang isuot yan? Nako, hindi. Puputulin ng reyna ang ulo ko. Ibibigay ko lahat ang pag-aari ko sa iyo kung papayagan mo kong isuot ang itim na sinturon. Yun din lang at mapilit ka, papayagan kita. Pero pakawalan mo muna ako. Mahuhuli ako rito ng mga gwardya ng reyna. Kaya, nakuha ni Pilandok ang mga pag-aari ni Sabandar at mabilis itong tumakbong papalayo. Nang malayo na ang nalalakbay, kinuha ni Sabandar ang natutulog na ahas at ipinulupot ito sa kanyang bewang. Nagising sa pagkatulog ang ahas. Hinigpitan ng ahas ang pagkapulupot kay Sabandar hanggang sa huli ay namatay. Pagkaraan nito ay gumapang ang ahas patungo sa malapit na gubat upang ipagpatuloy ang pagtulog.